OMG, lahat ng agencies, please put an end to all the corruptions. The corrupt are laughing because hindi sila mapapaalis. OMG, the ones who stole billions, trillions, dapat i-prioritize na unang makonvict. Mahiya naman, super guilty. Kung sa paglipat ng pera sa PhilHealth, 60 billion at PDIC, 150 billion, labag sa konstitusyon. Pagbenta ng gold, 150 billion. Di kasuhan yan, Serecto at BBM. Pabigat at dahilan ng hirap ng bayan. PDIC fund, taken by BBM and Recto. What kind of beast are these two demonic? Binababoy ng administrasyon na ito ang Pilipinas at ang mga Pilipino. AFP, hindi pa ba sapat ito? Kailan po ninyo ipagtanggol ang mga Pilipino sa mga buhaya? Marami talagang evils dito sa Pilipinas at halos mga politician po lahat. Iilan lang ang matitinong politiko sa ating bansa. Tila na hostage nito ni Boy Tokis. Ito pong BICAM. Ayan. Dahil ano nga po pala yung ginagawa ni Boy Tokis diyan sa BICAM. Kaya nga BICAM eh, di ba? Tapos na po yung panahon na yung executive sinalang na po. Yung BICAM naman na yan, nanggaling naman po yung budget na yan dito po sa executive. Pero bakit po si Boy Tokis nariyan? Ano pong ginagawa ni Boy Tokis diyan? Yan yung mga pinagtataka natin eh. Okay. Isa pa po. Ito pong bagong budget na nakikreate ay tila punong-puno pa rin po ng tinatawag nating pork barrel, no? So wala pong pinag-iba. Ito pong budget na to ng 2026 budget sa mga naunang budget na mayroon pong mga pork barrel at saka po nagpalit lang po, no? Ayon po sa mga report na ang mga nakatanggap po ng pinakamalalaking budget ay ito pong si Speaker Bojidi at saka itong Appropriations Committee Chairwoman Suwan Singh. Kaya binago lang po ang pangalan ng Speaker at ng Appropriation Committee, dating Martin Romualdez at Saldico. Ngayon naman po, Bojidi naman at saka to si Suwan Singh. Yan po ang mga paglilingkod natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Mga pasakalye muna. Meron po tayong alam nyo po, nakakatuwa po itong si anong pangalan nito? May pumuporma-porma po ngayon na dating COA. Ito pong nanatalo noong nakaraang eleksyon, no? Walang iba kundi si Heidi Mendoza. Ayan. Na hindi natin alam kung bakit po nagsisipormahan lahat nitong mga dilawan na to. Lahat po ng dilawan at kakamping ay pumuporma-porma po ngayon. Ito po ang sinabi ni nito pong napakagandang babae na si Heidi Mendoza. Teka lang. Ayan. Heidi, nasan ka na? Sabi ni Heidi Mendoza, confidential funds nga eh. Kaya confidential. Bakit yung intelligence funds ba para sa intelligent lang? Antindi mo ha. Alam mo, Heidi Mendoza, alam mo Heidi Mendoza, alam namin na marami pong mga pangit ang nakakatawa. In fact, marami pong komedyante ay pangit, no? Tapos, pero sa kaso mo, pangit ka lang, hindi ka nakakatawa. Ayan, batong pinaikot mo lang. Eto po, bago tayo pumunta sa main topic natin, eto muna, yung masagot po dito kay Father Adik. Kung walang tinatago si Sara Duterte, bakit plain yung ano ko? Yung aking background, ganun talaga eh. Kung walang tinatago si Sara Duterte, sabi po to ng adik na dating pari, o pari na dating adik pala. Walang politika dito. Bilang pari ng simbahan, the truth has always been enshrined in the gospel. That's why I'm here. Yan. Kung walang tinatago si Sara Duterte, humarap siya. Ito naman po ang sagot ni Atty. Vic Rodriguez dito sa paring adik. Anong nangyayari sa iyo, Father?
Doon sa trilyong pisong nakawan, hindi ka galit. Sa gawa-gawang kaso at issue kay BP Inday, naggagalit-galitan ka. Tama ang sinabi ng iyong patron, mahiya ka naman, wala ka na sa ayos. Nakaabito ka pa at kunyari galit-galitan ka sa korupsyon. Napaka-ipokrito mo. Ayan po, no? Si Shelo Magno tsaka tong pari. Takan-taka tayo, bakit kayo galit na galit kay BP Sara? Gawa-gawa nyo lang naman yung kwento na may ninakaw si BP Sara. Di po ba? Gawa-gawa po yung kwento. Bakit po gawa-gawa? Wala naman kayong ebidensya. Yung pinakita po nilang truck na papel, truck po na papel. Isang truck na papel, ha? Papel lang po talaga yun. Wala naman pong ebidensya doon eh. Bakit? Sa mga pronouncement po nila, kinakailangan si BP Sara pa maglabas, no, ng ebidensya laban sa kanya. Sa pronouncement po nila, ay kinakailangan daw mag-waiver si BP Sara ng kanyang bank account. O, dahil alam nila, may plunder na ginawa si BP Sara at ang patunay niyan ay makikita sa bank account. O, ibig sabihin, ni sila, hindi po nila nakikita yung bank account. Alam nyo, ganyan din po yung dialogue nyo nung salin eh. Ilabas nyo yung salin. Yung nagpakita po si Leni Robredo ng salin niya. Nilantad po, ito yung salin ko. O tapos nanawagan si Leni Robredo ng lahat din ng politiko, ilabas yung salin. Bakit naman siya susunod sa iyo? Ang sinusunod po dapat batas. Na yung salin po, ang paggawa po ng salin, ang bawat government employee po ay magpapasa ng salin. Ako po government employee bago ako nag-full time sa pagiging vlogger. Taon-taon po nagpapasa kami ng salin. Yun lang po ang required ng batas, magpasa kayo sa ombudsman. Kami, sa opisina lang, hindi ko na maalam sa ombudsman pala napupunta yan. Ngayon, ano po yung problema ninyo nung naglabas si Leni? Dahil gusto ninyo na sumunod ang lahat at magkaroon ng issue out of nothing, wala naman pong issue ng salin eh. Dahil ang lumalabag po sa batas ng salin ay yung mga hindi po nagpapasa ng salin. Bakit ka naman hindi magpapasa? Batas nga yan. Pero hindi po batas yung ilabas mo yung salin mo sa media. Ano lang po yun, pautot lang po yun ni Leni Robredo. No? Yung batas po talaga, gumawa ka ng salin, ipasa mo sa opisina nyo. Pero dahil si Leni Robredo epal, gumawa ng salin, nilabas sa media, gusto niya gayahin siya. Ngayon, loading ba ako? Talaga? Kailan pa ako naging loading? Parang talaga bang loading ako? Parang hindi naman. Sige, kung loading talaga ako, ano magagawa natin? Kayo na magpasya. Nailipat nyo na. Wala tayong magagawa eh. Okay, anyways, balik tayo rito. Magwan nga po kayo kung talagang loading ako o hindi. Baka naman hindi naman po pala. Patawa lang to masyado eh. Hindi ko nababanggit yung pangalan mo para... Okay, balik po tayo. Dito po, sa isang channel kasi may nagsabi na loading. Tama, nagulo niya na ako, di ba? Ganun lang naman talaga papel ng mga hinayupak na yan eh. Manggulo. Okay, balik po tayo rito sa pari. Na kung walang tinatago daw si BP Sara. Ganyan lang po yan yung salin. Tuloy ko lang po yung thoughts ko. Tingnan nyo po yung salin. Ano na po yung nangyari dito sa salin? Meron po bang naparusa? Meron po bang nahuli? Naglabas na po ng salin ngayon lahat eh. Ano po ngayon ano po ang problema sa salin? Wala na tayong nakita. Wala na silang follow-up. Pautot lang kasi yan. Kaya itong pagsasampa nila ng reklamo kay BP Sara, na alam nilang kakagatin niya ng bayarang media. Opo, bayaran po kayo, sabi ni Marcoleta. Kinukot ko lang si Marcoleta kayo doon. Sabi po ng bayarang media, kakagatin pala ng bayarang media. Tsak na tsak. Tignan nyo nga ginawa. Di ba? Totoo naman, kinagat ng bayarang media. Yun yung sinasabi natin na panay pakulo lang itong mga dilawan kakamping. Pero yung tunay na mga magnanakaw, aminado maski si BBM na maraming magnanakaw sa kanyang gobyerno. Kaya si BBM talagang pinaka nakakatawa sa lahat no? Sinisiraan niya yung sarili niyang gobyerno at gusto niya na lumabas na bida pa rin siya. Dahil parang ganito yung logic ni BBM Ako nga nanira sa sarili kong gobyerno tapos sasabihan niyo pa ako magnanakaw. Siniraan ko nga yung sarili kong gobyerno
Alam mo, Mr. President, mawalang galang na po, no? Ang dapat nyong gawin, itama nyo po kung may nakita kayong pagkakamali sa gobyerno nyo. Itama ninyo, hindi yung sasabihin nyo lang, ako nga nanira eh. Iba ko lang yung term, pero yun talaga yung, kung oposisyon po yan, kung Duterte po ang nagsabi niyan, paninira yan. Pero kung si BBM po, ang nagsabi na marami magnanakaw sa kanyang gobyerno, hero po siya. Pero hindi po yan eh. You are completely lost yung sense po ninyo bilang Pangulo. Dapat bilang Pangulo, natiyak ninyo na walang korupsyon sa gobyerno nyo. Yun po yun eh. Hindi po yung, siniraan ko yung mga korup sa gobyerno. Eto po, tignan nyo. Purihin naman po natin si Tatay Digong. Grabe yung karakter ni Tatay Diggs. Bigay agad ng investors. May perang PhilHealth, hindi ginalaw. Hindi nagbenta ng ginto. Buong bansa may ayuda nung pandemic. Nagtrabaho para sa tao. Ganun ko siya, maaalala. Grabe naman pa. Di po ba? Huwag kalimutan, bawat isang OFW na umuwi sa Pilipinas, binigyan ng $200 na pocket money. Bukod sa libreng pamasahe pa uwi. Libreng accommodation sa hotel at as quarantine. At libreng sakay pa uwi ng bahay nila. Ilang bilyon ng ginastos ng government ng COVID pero hindi bumagsak ang ekonomiya. Correct. Imagine niyo COVID tayo, hindi bumabagsak ang ekonomiya. Ngayon po, walang COVID, wala lahat. Pero, bagsak. Bagsak ang piso, pinakamababa. Bagsak ang ating stock market. Walang pumapasok na foreign direct investment. Wala nga pong investment na pumapasok. Kaya nga po ang pakiusap na ng mga nasa gobyerno, no? Yung OFW raw ay mag-invest sa Pilipinas. Grabe. Bukod pa po sa pinadadala ninyo na pera, direkta sa mga mamamayan. Actually, kayo na lang po ang bumubuhay sa Pilipinas eh. Kung wala po yung mga kinikita ng OFW, matagal na tayong bagsak talaga. Okay, bago natin tunguhin yung tunay na issue, ito muna mga palabok muna. Trillanes may suggestion para di manalo ang Duterte Black sa 2028. Si Trillanes bidang-bida, no? Hindi siya tao sa gobyerno, no? Pero lahat po ng mga sabihin ni Trillanes ay laman po ng mga bayarang media. Tanging si Trillanes lang po ang wala pong posisyon kahit na ano sa gobyerno, pero lahat po ng sabihin niya, click na click. Siya po taga-announce kung sino po yung mga dadakipin ng ICC. Siya po yung nagdedemanda ng mga tao na kalaban ng gobyerno, idedemanda. Si Trillanes yan. Siya yung tagahanap ng mga testigo. Siya yung kumakausap sa mga bilanggo na pwedeng gawing testigo. No? Ang daming papel. Hindi po tao ng gobyerno yan. Wala pong papel sa gobyerno. Kakaiba po itong si Trillanes eh. Okay, sabi po ni Trillanes, may suggestion siya para talunin yung Duterte, no? Okay, sabi niya, nagbigay ng suggestion si dating Senador Antonio Trillanes. Ay, teka pala muna, bago yung suggestion mo. Alam mo pala kung paano talunin yung mga Duterte, Trillanes? Sana yung kaalaman mo, ginamit mo sa sarili mong pagtakbo. Talunan ka. Yan yung problema, di ba? Ano yung Oy, thank you very much kay Eddie Wow na nagpakape. Yan. Magkape ka, Boss Buds. Ngayong umaga. Oo nga eh. Hindi pa ako nagkakape dahil hindi pa ako nag-aalmusal. Wala kasi kung may luto eh. Kaya pag inuna ko po na mag-almusal, hindi na tayo makakapag-vlogs. Tanghali na balik ko. Tapos maghahanda na sa Birada Agila. Okay na po to. Vlogs muna bago almusal. Pero karaniwan routine ko, almusal. Kaya lang dahil bumalik na ako rito sa isa ko pang kuta. Ito lang Bakit hindi mo ginamit yung kaalaman mo para manalo? Manalo ka sa mga eleksyon. Di ba? Paano ka pakikinggan yan? Talunan ka. Hindi ka ano lang yun? Wala kang, anong tawag doon? Anong patunay na tama yung sinasabi mo samantalang hindi ka nananalo? Tignan niyo yung mga taga-Caloocan daw, hindi naman pinapansin yan. Pero pinapansin ng buong lahat po ng bayarang media natin eh. Siya po ang bidang-bida eh. Okay, nagbigay na suggestion si dating Senador Antonio Trillanes na kailangan daw magkaisa ng mga leader ng Middle Forces.
May middle forces pa nalalaman. At Marcos base. Para masigurong hindi mananalo ang Duterte Black sa halalan. Okay. So, ang sinasabi po niya, kinakailangan daw po magkaisa yung mga Marcos, yung mga loyalista, yung mga pink, mga dilawan. Hindi niya sinabi yung makabayan black kasi kaliwa yun. Yun lang po, mananalo na daw sila. Alam mo, sa aktual, masarap pakinggan yan. Magkaisa lang tayo, mananalo tayo. Paano nyo tatalunin si BP Sara? Sino yung magkakaisa? Sa mga dilawan lang, sa inyo lang kakamping at dilawan Hindi nyo pa tinitiyak ko sa inyo na sabog-sabog pa rin kayo. Kasi pare-parehas kayo maiepal Ang dami yung leader. Ang problema ng mga dilawan at kakamping, Trillanes, marami kayo masyadong tumatay yung leader-lideran. Nariyan yung grupo ni Dilima. Nariyan yung grupo ni Rizon Tiberos. Nariyan yung grupo ni Lenny. Meron pang BAM tsaka bawat nananalo sa inyo, leader Hindi kayo magbibigay. Kaya ang tinitiyak ko dyan, maski kayong mga dilawan, hindi kayo magkakasundo. Paano pa yung grupo ng mga Marcos? Unang-una, wala namang tumatayong matatag na leader ngayon yung mga Marcos. Sino po ba sa mga loyalista yung nakikita yung leader? Mga Tulfo? Yung Tulfo ba? Si Martin, definitely. Tablado na si Martin sa mga tao. Sa totoo lang, si Martin po ang kinikilalang, isa sa kinikilalang mastermind. Unofficial. Unofficial na mastermind nitong lahat ng, dahil sa dami po na nagtuturo sa kanya, kasama na si Toby Chanko, nakakampi nyo rin. At saka isa pa, hindi ba magkakakampi na kayo ngayon? Magkakakampi na kayo Kailan ba binanatan ng dilawan si BBM? Wala po ako natandaan na meron akong na binanatan ni Dilima, Jokno, at saka ni Tabi si BBM. Wala rin ako nabalitaan na binanatan ni Hontiveros, ni Kiko Pangilinan at ni Bam Aquino si BBM. Di ba? Ikaw din, di mo rin binabanatan si BBM, Trillanes. Nagkakaisa na kayo ngayon Pero, namamayagpag pa rin si BP Sara. Kasi alam po ng tao kung sino tunay na magnanakaw. Tingnan nyo, paano kayo paniniwalaan? Kayong mga dilawan at kakamping. Alam na alam ng tao ang nakawan ay nariyan sa flood control project.